Ano bang kagandahan or benepisyo kapag tayong mga skilled or construction worker ay sa isang legit na company tayo magtatrabaho? So for today's video, ito ay para naman sa mga kabakal ko dyan na may alam na or marunong na at masasabing skilled na sa trabaho pero wala pang experience sa pagtatrabaho sa isang legit na company. Pero bago ang lahat, uunahan ko na ulit yung mga basher ko dyan na mahihina ang kanilang mga pangunawa. Dito, hindi ko minamaliit or minamata ang mga small companies or kahit ng mga may mga sariling small business sa construction ha. At di ko rin kinukumpara ang mga kabakal ko dyan na nagtatrabaho doon sa katulad naming nagtatrabaho naman sa kumpanya. Dito, magbibigay lang ako ng ilan sa mga benepisyo kapag tayong mga skilled worker ay nasa isang legit na company. Pero, importante muna na malaman natin kung legit nga ba ang agency or company na papasukan natin. So, paano yon? Una, malalaman natin na legit ang agency or company kapag ito ay registered or lisensyado under SEC or yung tinatawag nating Security and Exchange Commission. Pangalawa, ito ay regulated by Insurance Commission. Pangatlo, DTI or Department of Trade and Industry registered. At panghuli, sumusunod sa policy or patakaran ng DOLE or yung tinatawag nating Department of Labor and Employment. So, dyan natin malalaman kung legit ang agency or company na ina-applyan natin. At ito naman ang kagandahan kapag tayo ay nakapasok sa isang legit na company or agency. Una, syempre magkakaroon tayo ng financial stability. Yun bang regular na sahod na kadalasan, kinsenas katapusan, or buwanan natin ito nakukuha. Dagdag sahod din during regular or special holidays including Sundays, overtime, at night shift differential naman pag sa gabi ang ating trabaho. Pangalawa, yung ating life benefits or yung ating life insurance. At ito yung pinaka-importante naman para sa akin. Number 1 is yung ating PhilHealth. Syempre, alam naman natin na malaking tulong ito, lalo na kapag nagkaroon tayo ng emergency or problema sa ating kalusugan. Number 2 is yung ating SSS or Social Security System. Ito naman ay isang benepisyo na makukuha natin in case dahil sa kamatayan, kapansanan, or pagkakasakit, lalo na kung ito ay related sa trabaho. Benepisyo din ito kapag nanganak ang empleyado or asawa ng empleyado at ganun din, benepisyo dahil sa ating katandaan. At number 3, ang ating Pag-ibig Fund. Ito naman yung ahensya ng government na nag-aalok ng fund for savings, mga short-term loan at mga housing programs na pwedeng makatulong sa atin at sa pamilya. Pangatlo, sa kagandahan ng isang kumpanya, yun ay yung ating protection or security sa kumpanya. So, dito na papasok si DOLE or yung Department of Labor and Employment. Sila yung ahensya ng government na nagbabantay sa mga company kung talaga bang sumusunod at pinapatupad ang mga policies or patakaran para sa mga empleyado or manggagawa. Sakop nila ang rights, safety, seguridad at mga tungkulin ng isang empleyado at employer. Pang-apat, yun yung chance natin para umangat, like promotion sa trabaho, pwede rin mare-regular sa company, or tataasan ang sahod. At sa ibang company, tulad sa amin, lalo na kung may mga branches sila sa abroad, ay pwede ka nilang i-recommend doon. Dito rin, mabibigyan ka ng chance para makapagsanay or mapalawak pa ang iyong kaalaman, lalo na kung isa ka palang baguhan. Panglima, yung benepisyo para sa pamilya. Halimbawa is yung maternity leave or paternity leave, lalo na kapag manganganak ang empleyado or asawa ng empleyado. At financial support naman for educational purposes para sa mga anak ng manggagawa. Pero bihira lang yan sa mga company ha. Pang-anim, bonuses and incentives. Number 1 dyan is yung ating 13th month pay na makukuha natin before the end of the year. Usually, mga November or December, depende sa company kung advance sila magbigay. Yung ibang company naman, meron pa silang 14th and 15th month pay, kaya swerte yung mga may ganitong incentives. Number 2, ito naman is yung 5 days incentives. Ito naman yung kapag nakakumpleto ka ng 1 year sa company, ay bibigyan ka ng 5 days paid bonus. Number 3 is yung separation pay. Usually, makukuha ito after ng contract sa company or finished project. Pang-pito is yung ating retirement pay. Dito, babayaran ka ng additional bonus kapag nag-retire ka na sa trabaho. At panghuli, kapag nagkaroon ka naman ng experience sa company, malaki ang chance mo na makapag-abroad. Dahil isa sa mga qualifications or requirements sa pag-a-apply ng trabaho abroad is at least may working experience ka sa isang company. So, ito yung ilan sa mga alam kong mga benepisyo natin kapag sa isang legit na company tayo magtatrabaho. Pero, although may mga company na talagang pinapatupad lahat yan, minsan nga higit pa sa mga nabanggit ko ang mga natatanggap ng kanilang mga manggagawa. Pero, tandaan natin na may mga company din naman na wala ang ilan sa mga yan, tulad ng company namin ngayon. Gaya ng 5 days incentives, separation pay, at iba pa. Hindi ko nga rin alam kung ano ba talaga ang basis ng company para ma-qualified sa mga ganyang incentives.
Kasi may mga nagsasabi na yung mga ganyang incentives daw ay para lang sa mga regular employee at hindi para sa mga tulad naming contractual lang or project-based employee lang. So, panawagan sa mga nakakaalam, paki-comment naman dyan sa baba kung ano ba ang distinction between contractual or project employee sa mga regular employee, kaya minsan dihado ang mga contractual employee pagdating sa mga incentives. Minsan din, when it comes to promotion, salary increase, at kahit yung recommendation abroad, although may mga deserving naman talaga na mga manggagawa na makatanggap ng mga ganyang opportunity, lalo na yung mga nakikitaan talaga natin na may sapat na kakayahan, talino, sipag at mga diskarte sa trabaho. Kaso, sad to say, marami din ang mga hindi deserving na nakatanggap ng mga ganyang opportunity. Lalo na yung mga taong alam or kilala nating wala naman talagang alam sa trabaho, kundi dumikit, sumipsip lang sa mga nakakataas, o mga pakitang tao lang kapag nandyan ang boss sa tabi. So hanggang dito na lang ulit ang masasabi ko sa kagandahan ng pagtatrabaho sa isang kumpanya. At bago ko ulit tapusin ang aking boring na video, shoutout muna sa aking first star sender this week na si Idol Raboni Agalos, ganun din kay John Tags, Ronaldo Quijano Solar, Fredax Pat Pasinabo, at syempre sa isang espesyal na tao para sa akin, nag-iisang idolo at hinahangaan kong isang magaling na welder din, ang aking Ate Josephine Joy Colasito Austria na pinakamabait at pinakamasayang nakasama ko sa trabaho. Miss you na ate, love you! So, salamat ulit sa panonood. See you next time. Bye-bye!